Okay, after nating i-discuss ang chapter 1 tungkol sa the problem and its background, ito naman gagawin ninyo, chapter 2. Itong chapter 2 na to ay unique sa practical research 2 at wala sa PR1 nito. Kasi ito ay patungkol sa theoretical and conceptual framework. Okay? So, dalawang gagawin nyo dyan, yung theory at saka yung conceptual or the concepts, or sa madaling salita yung mapa ng or pattern or process ng paggawa ng inyong research. So let's talk about first the theoretical. When we talk about theories, napakahalaga nito sa research, sa PR2, kasi ang gawain nito ay para silang mga predictors, kaya nga theories, para ma-predict kapag ginawa mo tong si IB1 ay meron kang expect na result na effect kay DB. Yan. So parang sa sa physics, di ba? Pag meron tayong mga theories about law of gravity, automatic pag nilaglag mo ang mansanas ay babagsak. Sa force, kapag law of reaction, kapag of course sinundok mo ang pader, babalik sa iyo yung force na pagsuntok mo sa pader, masaktan ka. So basically parang ganun ang mga theories. Or for example, para maging successful ka sa work, sabi ng ibang mga theories, kailangan dapat ang inyong personality and interest ay dapat align sa iyong profession. Kaya yun ang ginagawa ng mga NCAE tests para of course yung kanilang skill sets, personalities ay align doon sa kanilang papasukan sa kanilang strand, hindi lang dahil may kabarkada. So yun ang theoretical framework. Maghahanap kayo ng mga theories na related sa iyong study. Okay? So sets of theories ang inyong hanapin. Of course, pwede naman kayo mag-consult kay Google kung ang inyong study ay patungkol sa bullying, effect of bullying. So, type mo lang sa Google, theories about bullying. Ayan. So, makakakita ka dito mga theories na related sa bullying. Okay, bullying and theory article. Theories understand the help understand bullying. So, yun yung mga bully. Of course, you can consult again yung mga AIs na alam ninyo. Gusto ninyong mas mapadali ang buhay niyo. Theories about bullying. Okay. So, nandyan yan. So, hindi naman kailangan yung exact word nandun. Like, for example, dapat mayroon nakalagay na bullying theory. Hindi naman. Pero make sure yung theories na inyong ilalagay ay related talaga. May kinalaman sa inyong mga studies. Of course, kung ang inyong studies about learning, dapat ang inyong mga theories ay may relation sa learning, like cognitive development theory, mga mental theory, so mga ganun. For example, ito, regarding ito sa bullying, social learning theory, kaya siya na isama dito kasi sabi ni Albert Bandura that people learn behaviors through observations and imitations. So in relation sa bullying, of course, as you observe yung mga nabubully, at probably yung mga bullied ones ay pwedeng maging bully din pagtagal kasi yun yung na-observe nila at kanilang na-experience beforehand. Okay? So siguro kaya sila naging bully dahil nga mga sila dati, mga binuli. So yan, meron din tayong ecological system theory developed by Uri Bronfenbrenner, posits that a person's development is influenced by different layers of their environment. And bullying can be understood through various systems, including family, school, and community. So, yan lang ang paghanap ng mga theoretical framework. Dapat, of course, related sa inyong study. Hindi naman kailangan na eksaktong-eksakto ang word doon sa inyong research problem or title. Okay? Basta related. So, wait for part 2 para naman sa conceptual framework.